para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik nyo ako doon. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil nga po ang subject matter ng ating hearing ngayon ay yung mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan, let me direct my questions, Mr. Chair, to the district engineer pa rin ho ba or natanggal na? I'm referring to District Engineer Bryce or a former district engineer. Is he present? Mr. Hernandez is present. Magandang umaga po, Engineer Bryce. Good morning po, Your Honor. Kumusta ho kayo? Natulog naman po kayo ng maigi? May aircon naman po dun sa Senado, so nakatulog naman po ako. You're under detention in the Senate. Tama po ba? Yes po, dahil lang po sa pagsagot ko ng tama at totoo. Kaya po ako na-detain. Dito sa aming pagdinig, basta sumagot ka lang ng tama at totoo, hindi ka madidetain. Dahil lahat ng pumupunta dito sa House of Representatives, as long as they're saying the truth, they will always be protected. Tama po ba? Naintindihan niyo po? Please answer. Opo, Your Honor. Sa pagpunta niyo dito, Engineer Bryce, meron ho kayong prepared statement? Meron po. Can you, did you submit it to the committee? Hindi pa po, Your Honor. Bakit po? Are you willing to submit the same before this committee? Can you please give me time, Your Honor, to prepare the statement? Mr. Chair, he's asking to confer with his counsel. Would he be allowed to confer with his counsel, Mr. Chair? Sorry, can you repeat the question? Humihingi po ng paintulot si Mr. Bryce kung pwede makausap niya yung kanyang mga abogado yata. Yes, you can confer with counsel. Mr. Chair, may I interject just one question? Wala pa naman eh. Just one question. Just one. May I know if SYMS, are they around? Because last meeting, I asked that question. Yes, they are here. They are here. May I know nasaan sila? SYMS, construction. Sims. Wait lang, Beso, wait. Done? All right. Okay. Thank you very much, Mr. Mr. Chair, I think Mr. or Engineer Bryce is requesting to be recognized, Mr. Chair. Engineer Bryce, you may proceed. Your Honor, meron po ako nakaprepare na written statement. Pero to submit it, sana mabigyan niyo po kami ng I submitted by disclosure. panahon pa po. Yeah. When you say a written statement, Yes, ito yung handwritten. Yes, it is handwritten, Your Honor. Hindi notaryado. Yes. Hindi po, pero pinirmahan ko po. Congressman Ibig sabihin, Marcelino pinirmahan mo Tudor also dahil submitted ito sulat mo his mismo. disclosure. Tama. We can, Yes, Your Honor. Sulat ko po Proceed. mismo. with the meeting. Mr. Chair, Parang ano to eh, parang holographic will. Sorry so I'm checking. not directed to anyone. But I oo naman, kumbaga, can be my staff, submitted already. So accepted in any courts of law dahil signed Maybe I by assume that you signed it. person, Yes. handwritten, and signed by him. Tama po ba, Profesora Luistro? Tama po ba? Mr. Chair, the
But Congressman Joaquin. please continue, Mr. Bryce. Kailan ho kayo pumasok sa District Engineering Office doon sa Bulacan? Nag-start po ako sa Bulacan First Engineering District noong 2012 po. All representatives of 2012. submitted At nung una kang pumasok, ano declared yung that they have no kumbaga, pecuniary or financial sangkapan doon or interest in position? subsequent. Entry thank you, level Congressman po Joaquin. ng Bago ka natanggal sa pwesto, ano district engineer po ako for 1.5 months po. 2012 ka pumasok at at present, you were OIC District Engineer. Tama po ba? Yes po, bago po ako ma-relieve OIC district engineer po ako. Karaniwan ba yon na ganun kabilis ma-promote sa pwesto? Hindi po. Usually po, marami nga po nagre-retire as engineer 2, engineer 3 lang po. Paano ka na-promote ka agad bilang district engineer? Actually po, kung papayagan niyo po akong magkwento, Sige, you may go ahead, please. As long as totoo ang iyong kwento. Opo. 2012 until 2021, isa po akong ordinary engineer. Engineer 2 po. 2019, dumating po si dati kong boss, Engineer Alcantara, sa District Engineering Office as our district engineer. Nakita ko kung gaano siya ka-authoritative. Nakita ko kung ano yung gusto niya, ang gusto niya, which is yung sinusunod siya, ginagawa lahat ng gusto niya. So for me, masakit man tanggapin, kailangan kong sumipsip sa boss ko. So ginawa ko lahat ng sinabi niya, lahat ng gusto niya, sinunod ko. So in short, pinagkatiwalaan niya ako. Ako ang ipinromote niya ng 2021, ginawa niya akong, nirecommend niya ako as maging hepe ng construction section. And then 2022, ginawa niya rin po akong assistant district engineer. Although hindi po siya ang nag-a-approve, siya po ang nagre-recommend kung sino ang dapat na ma-promote. And then nung 2025 nga po, actually matagal na po siyang gustong i-promote eh. Ang tinatanggihan niya po ito kasi ayaw niya pong umalis ng Bulacan. So ang ginawa niya pong bargain dito is kung gagawin siyang assistant regional director, dapat ako ang district engineer para kontrolado niya pa rin po ang opisina. Your Honor. May nasabi ka na lahat sinunod mo and that was the consideration why you were promoted in that position. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ano yung sinabing sometimes masakit sa kalooban mo pero sinusunod mo lahat ang kanyang inuutos? Sa opisina po, lahat ng iutos niya. Hindi po ako kumikilos na hindi niya alam at hindi niya iniuutos sa opisina. At sa labas po ng opisina, holidays, weekends, pag tinawag niya ako, pupunta ako. There's a time nga po na malapit na po ako sa bahay namin. Then tinawagan niya ako, pumunta ka dito sa Soler. Maglaro tayo. Hindi na po ako pumasok sa gate ng bahay namin, bumalik na po ako agad, sumunod na po ako sa kanya. At to add, Your Honor, September 7 is very special to me and my wife. Ito po yung nagkakilala kami. So dapat, yun yung kasal namin. Kaso, natapat po na birthday niya. So, pinabago niya yung date ng kasal namin. Pinagawa niyang i-move mo sa ibang araw kasi hindi pwedeng wala ka sa birthday ko. So, ganun ka-personal. Nag-away pa kami mag-asawa. Well, nakausap ko naman siya para mag-move kami ng date para sa boss ko. What you're saying before this committee is ganun ka ka-close sa kanya. Kumbaga, sanggang dikit. Opo. And nasabi mo kanina na mapopromote sana siya bilang Assistant Regional Director sa Bulacan. Bakit ayaw niya? Sabi mo, parang ayaw niya ma-promote at gusto niyo pa rin na ma-retain as DE.
Can you please explain to us dito sa committee? Kasi ito na po, lagi niya pong sinasabi sa amin, hindi naman po sa akin lang. Pag nagmi-meeting kami, staff meeting ng office niya, ito na yung comfort zone niya. Taga dito na siya. Saka malaki po ang pondo ng opisina namin. Speaking of pondo, ito ba yung pinagkukunan ng mga proyekto na kung saan ito na yung subject ng controversy or ghost project sa Bulacan? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Some, not all. Some. Some are. Yes po. Tama po. Kahapon, dedirektahin na kita dahil ikaw ang itinuro ni Sally Santos ng SIMS na kung saan yung mga kahon ang laman na ay pera sa'yo idinideliver. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. When you say sa office mo, dinadala lahat yung pera. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, billion na po. 2022, Yes po, Your Honor. billion. Saan napunta yun? I mean, sa'yo lang lahat? Your Honor, hindi po. Lahat po ng dinedeliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umaakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Mula 2022. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Alam mo, Engineer Bryce, sabi ko sa'yo, itong committee na to, you can only be protected if you will say the truth. Naintindihan mo po ba? Yes, Your Honor. Pag sinabi mo kay Engineer Bryce, yung lahat na yon napunta kay Engineer Bryce? Kay Engineer Alcantara po. Engineer Alcantara, sorry. Hindi ko po alam kung sa kanya napunta lahat yon, pero siya po ang nagpakuha lahat ng pera na nakakahon na yon. Imposible naman na lahat lang yon kay Engineer Alcantara. Magpakatotoo ka dito sa ating committee ba? May Go ahead. para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. Can I have a 1-minute recess, Mr. Chair? Meeting suspended.